kasabihan na hindi daw basta mamamatay ang isang aswang hanggat hindi nito naipapasa ang bertud sa piniling susunod na tagadala ng kanilang lahi. At kung magkataon man na madala ng isang aswang ang nasabing bertud, kahit pa nasa hukay ito, babangon at babangon ito na kagaya ng isang zombie, mahanap lamang ang mapagpasahan ng enerhiyang buhat sa demonyo. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa kwento at karanasan ng ating bida na pangangalanan lang nating si Tessa. Taong 1990 sa lugar ng Ilawis, Iloilo. Nag-iisang babaeng anak si Tessa, kung kaya't animoy mahal na mahal ito ng kanyang mga kuya. Halos hindi nila ito padapuan ng langaw o lamok noong bata pa. Malapit din si Tessa sa mga magulang, ngunit may pinakaayaw ito sa lahat. Ayaw nitong nakikita ang lola niyang mula pagkabata niya ay nakaratay na iyon sa isang sulok ng bahay nila. May malubha daw iyong sakit kung kaya't ni hindi nito mabangon ang sarili ng mag-isa. Noong bata pa si Tessa, lagi siyang inuutusan ng magulang na bantayan ang lola niya dahil di umano ang mga kapatid ay abala sa pagtulong sa trabaho sa bukid kasama ang kanilang ama. Lagi pa noong naasar si Tessa dahil hindi lang sa hindi niya kayang alagaan ng lola niya, bagkus may kaugalian ang matanda na kinadidirian ni Tessa. Yung madalas daw nitong pagngunguya-nguya ng nganga at sabay dura sa harapan ni Tessa. Wala din naman noong magawa si Tessa dahil may mga araw talaga na halos sila lang ng lola niya ang naiiwan sa bahay nila. Abala din kasi ang ina ni Tessa sa paglalako ng gulay para makatulong sa pang-araw-araw nila. Lagi niyang sinusumbong ang gawain ng lola niya, ngunit lagi lang din sabi ng nanay niya na kailangan habaan niya ang pasensya dahil matanda na ang lola niya. Kahit madalas masama ang loob ni Tessa, pero dala na din marahil ng mahal niya ang magulang niya kung kaya't pinagtiisan niyang alagaan ang lola. Bagaman ayon kay Tessa, hindi na makatayo ang lolang mag-isa, pero sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nagagawa daw nito ang maglakad mag-isa. May mga pagkakataon pa nga daw na naaabutan ito ni Tessang nakatuwad sa ibabaw ng kama habang naglalaway at namumula ang mga mata. Sinasaway niya naman daw ang lola. At lagi niya naman daw sinasabi sa nanay at tatay niya, pero laging sagot lang ng mga ito, matanda na ang lola mo at hindi niya na alam ang ginagawa niya. Ayon pa kay Tessa, parang nasisiraan daw ng ulo ang lola niya kasi may mga ginagawa pa ito na hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, pinili pa din ni Tessa ang sundin ang payo ng kanyang mga magulang. Ayaw niya man din nabigyan pa ng alalahanin ang mga ito dahil lang sa lola niyang pinag-iisipan niya ng masama. Sa puntong ito, maging ang mga kapatid niyang lalaki ay sinasabihan siyang habaan ang pasensya. Lagi pa daw sinasabi ng mga kapatid niya na halos magkaugali si Tessa at ang lola niya. Napapahugot na lang ng malalim na paghinga si Tessa. Kahit na may mga araw na hindi niya din maintindihan ang mga kaganapan sa bahay nila dala ng kanyang lola. Lumipas ang mga taon, naging ganap na dalaga na si Tessa at ninais niya ding makalabas at makapagtrabaho sa ibang lugar. Ayon sa kanya, hindi lang iikot ang buhay niya sa lola niya. Hindi naman tumutol ang pamilya niya, ngunit nababahala ang nanay niya dahil mawawalan ng tagabantay ang matanda. Pero naging madiin ang paninindigan ni Tessa. Ayon pa sa kanya, gusto niya ding mabuhay na walang inaalala.
Kahit pa gaano ipaliwanag ng ina kay Tessa na walang makakasama si Lola, napilitan siyang lumayas. Alam niya na kahit hindi tutol ang magulang sa gusto niyang mangyari, ngunit kinukonsensya naman siya ng mga ito dahil kahit daw di man niya aminin, pero mahal niya din daw ang kanyang lola. Lumabas si Tessa sa bahay nila ng madaling araw. Plano niya noon ang makituloy sa kapatid ng nanay niya sa Manila. Alam niya noong magagalit ang mga kuya niya sa pagpapasya niya, ngunit iyon lang ang paraan ni Tessa para makalabas sa buhay na hindi niya gusto. Lumipas ang ilang buwan nang makapag-asawa si Tessa na hindi man lang nagpaalam sa pamilya. Pinili niya ding panindigan ang mga desisyong alam niyang makakabuti at makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Naging maayos naman ang buhay may asawa ni Tessa. Maayos ang napangasawa at maging siya, naging maayos ang posisyon niya bilang kahera ng isa sa mga grocery store sa Manila. Ang buong akala niya noon, malayo na siya sa kung anumang usapin patungkol sa pamilya nang sa hindi niya inaasahan ang naging balita ng tiyahin niya patungkol sa pagpanaw ng kanyang lola. Inabisuhan daw nito na kinailangan nilang umuwi bago mailibing ang matanda. Nakaramdam si Tessa ng lungkot, ngunit ayaw niya iyong ipahalata, lalo pat naging matigas ang loob ni Tessa dala ng mga emosyong kinarga niya mula noong naglayas sa bahay nila. Magkasabay ng pagbiyahe si Tessa at ang tiyahin. May ilang oras pa bago nila marating ang Iloilo, ay may mga kaganapan din na nangyari sa pagbiyahe nila. Andun na yung biglaang masiraan ng bus, nagkaroon pa ng problema ang driver at maging ang katabi nila sa upuan ay nagkasakit nang hindi nila alam ang dahilan. Magpasa ganun pa man, hindi naman iyon iniisip ni Tessa. Lalo pat parang normal na lang sa kanya ang makakita ng mga hindi pangkaraniwan. Hanggang sa makarating na nga sila sa bahay. Nasa bungad sila ng pinto nang salubungin sila ng nanay ni Tessa. Umiiyak ito habang bukas ang mga kamay upang yakapin si Tessa. Sa puntong iyon, umiyak na lang din si Tessa dahil batid niyang iyon ang paraan ng langit upang magkaroon ng pangalawang pagkakataon ang pakikipagkasundo niya sa pamilya niya. Ilang saglit lang na sumunod din ang mga kuya at tatay niya na pawang namimiss din nila ang isa't isa. Hinayaan ni Tessa na yapusin siya ng pamilya. Doon naramdaman niya din ang panunumbalik ng mga ito sa isang buong pamilya. Sa isip niya pa, kahit hindi niya makuhang patawarin ang lola niya, ngunit naging dahilan ito para magkaayos sila ng pamilya niya. Kinabukasan noon ang plano nilang ilibing ang matanda. Balak na lang din sana ng pamilya na madaliin ang borol, gawa ngang hindi naman daw iyon mahalaga basta nakapagpahinga na di umano ang matanda. Marami ang nagsabi dapat daw tinapos na muna ng kaanak ni Tessa ang mga habilin ng matanda dahil na din sa mga pinaniwalaan nilang mga pamahiin. Sa kabilang banda, di nagpaawat ang magulang ni Tessa. Inasikaso nila agad ang himlayan ng matanda. At ang masaklap, di man lang gumawa ng nicho. Bagkos naghukay lang ang mga ito ng isang espasyo para paglibingan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kwento, bago pa man tuluyang ipabaon sa matanda ang mga importanteng bagay na pagmamay-ari nito, inabisuhan ng nanay si Tessa. Bago daw malagutan ng hininga ang lola niya, naisambit pa daw nito nang makailang beses ang pangalan ni Tessa. Ang buong akala nila di malimutan ng matanda si Tessa dahil ito ang nag-alaga sa kanya.
Ilang gabi nang matapos mailibing ang lola ni Tessa, may mga naramdaman si Tessa na hindi niya kayang ipaliwanag. Andoon na yung bumabangon siya sa hating gabi dahil nakakarinig siya ng pagtawag ng kanyang lola. Meron pang halos gabi-gabi na lang dinadalaw siya ng lola niya sa panaginip. Ayon sa kanya, may inaabot daw iyon sa kanya na parang isang kulay itim na bato. Ngunit dala ng takot niya kung kaya't lagi na lamang niyang nadadala ang pagsisigaw hanggang sa pagising niya. Naging bukas din siya sa pamilya niya patungkol sa mga nararanasan, pero kahit ang mga kuya niya, sinasabihan lang siya na dala lang daw iyon ng pagbabalik tanaw sa kahapon na kasama ang lola niya. Hanggang sa may isang pangyayaring pumukaw sa kaluluwa ni Tessa. Kabilugan ng buwan noon. Parang animoy, nananaginip na naman si Tessa nang bigla siyang bumangon at pumasok sa silid kung saan nakaratay noon ang lola niya. Sa paglalarawan niya, animoy bumabalik siya sa pagkabata doon sa panaginip. Nakita niyang may inaabot ang lola na kung saan tinanggap lang din iyon ni Tessa. Nang mga oras na yon, may kung anong bulong ang naririnig ni Tessa habang pinapasubo sa kanya ang inabot ng lola. Walang nagawa si Tessa kundi ang sumunod, hanggang sa biglang naimulat ni Tessa ang mga mata niya bilang indikasyon na nagising ang diwa niya dahil may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan niya. Gayon na lang ang pagkagulat niya nang makita niyang nakadagan ang lola niya sa kanya habang nakangisi ito. Halos umakyat ang dugo ni Tessa dahil sa takot. Nagsisigaw siya para manghingi ng tulong, pero ang hindi niya alam, matagal na pala siyang ginigising ng nanay at mga kapatid niya. Hinihingal siya na naiiyak habang isinalaysay niya ang nararanasan. Tagaktak din ang pawis niya dahil pakiramdam niya sobrang init. Nang dahil sa pangyayaring iyon, nagpasya si Tessa na bumalik sa Manila. Ayon sa kanya, kinailangan niya din daw umuwi dahil sa asawa niya. Hindi naman nagtutol ang mga kapatid at magulang niya, ngunit may hinabilin sila kay Tessa. Iyon ay isang libretang pinapabigay daw sa kanya ng lola niya. Tinanggap naman iyon ni Tessa at nagpasalamat. Ang buong akala ni Tessa hanggang doon na lang ang mangyayari. Pero ang di niya inaasahan ay doon pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay niya bilang bagong sibol ng kanyang lahi. Maraming salamat po sa makaka-play ng video na ito. Sana po antabayanan niyo pa po ang mga bagong kwento na maitatampok sa channel na ito. Ang kwento ay may karugtong kung makaabot tayo ng 20 likes man lang sana. So yun po yung pinaka-goal natin po sa ngayon.